Nagkamali nga ako sa number na ito, buti na lang at hindi ko pa nailalagay yung mga toppers niya at meron akong mga na-order na mga materials na pwedeng mag-undo ng mga ginawa natin dito sa cake. Kaya naman, simulan na nating mag-undo at ipapakita ko sa inyo ang mga tools and materials na ginamit natin para kung sakaling mangyari man ito sa inyo, ay ganito lang ang gagawin nyo. Bali, may nabili nga akong ganitong piping nozzle. Grabe, napakagaling talaga kasi isa-isa niyang hinihigop lahat ng icing na nilagay ko. Murang-mura lang ito mga besh, sa shop ko lang to nabili. Kaya kung sakaling mangyari man ito sa inyo, ay alam nyo na talaga kung anong gagawin nyo. Grabe, napaka-useful talaga nitong mga decorating tip na ito dahil isa-isa niya talagang hinihigop lahat ng mga icing na nilagay ko na. Napakalinis pa ng trabaho niya, hindi talaga siya messy. 3 piping tip nga pala yung ginamit ko dyan. Grabe, sobrang pinadali niya talaga yung buhay ko. Nakita ko nga lang pala ito sa mga ibang baker tapos sabi ko, ay kailangan kong mag-order nito kasi baka mamaya ay magkaroon ako ng cakes na kailangan kong ulitin. Halimbawa, mali ang size or mali yung number, o diba, hindi na talaga magiging messy sa pagtanggal. Kitang-kita nyo naman, napakalinis niya talagang tignan. Dito naman ay mano-mano na nating tatanggalin ang mga frosting na nilagay natin. Talagang inaral ko ito ng bonggang-bongga. Kaya naman tignan nyo. Kung nakikita nyo, sobrang dali na lang talaga niyang gawin. Makikita nyo talaga dyan na napakaganda nitong nabili kong spatula. Talagang natatanggal niya isa-isa yung mga icing na pinaglalalagay ko. Take note ha, yung icing na yan ay hindi talaga nadudumihan kahit nadumikit na yan sa cake. Kaya naman kung mangyari ito sa inyo ay sinasuggest ko talaga na order na din kayo ng ganitong tools na pwedeng mag-undo ng mga cakes na nagawa na natin na hindi nasasayang ang ating mga effort at ingredients. Syempre, ang ganda, diba? So, yun lang for today's video. Sana may natutunan kayo. Bye!